Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Seiji Pipito at sa bidyong ito, aking ipahayag ang aking advokasiyang pangwika, isang panawagang palaganapin, pahalagahan at gamitin ang wikang Filipino bilang sandigan ng ating pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Ang wika ay hindi lamang simpleng paraan ng komunikasyon. Ito ay kaluluwa ng ating kultura, kasaysayan at pagkatao. Ano nga ba ang advokasiyang pangwika? Ang advokasiyang pangwika ay tumutukoy sa pagsisikap o kampanya upang mapanatili, mapaunlad, at mapalaganap ang paggamit ng ating sariling wika. Layunin nitong ipagtanggol at isulong ang paggamit ng wikang Filipino at sa iba pang katutubong wika sa edukasyon, media, pamahalaan, at pang-araw-araw na buhay. Halimbawa nito, sa paaralan, napakahalagang gamitin ang Filipino hindi lamang bilang asignatura, kundi bilang daluyan ng pagkatuto. Sa simula pa, na pinagbabawal kong mahigpit na gumamit kayo ng mga salitang banyaga. Ang dapat ninyong gamitin ay ang ating sariling wikang Pilipino. Kaya, sa halip na magsabi kayo ng good morning, dapat ang sabihin ninyo'y magandang umaga po. Naintindihan ninyo? Ang suminggulo sa bawat Pilipino sa atin, alam nating lahat na maagang naulila sila Andres Bonifacio. Hindi ba tunay na si Andres Bonifacio ang gumawa ng tunay na daan upang makaalis tayo sa mga Espanyol? Hindi ba siya kumilos, siya gumawa ng kapatiran para mapaalis sa mga Espanyol? Sige, sabihin na nating namatay si Bonifacio para sa bansa. Hindi ba si Rizal din naman? Di ba namatay din si Rizal para sa ating bansa? Namatay siya para makamit ang ating kalayaan. Ano ba ang nagawa ni Rizal kundi ang sumulat ng mga nobela? Saan Bakit mahalaga ang wika sa pagkakakilanlan? Ang wika ay ating tulay sa kasaysayan. Kapag ginagamit natin ang sariling wika, parang pinagpakinggan natin ang tinig ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng wika, napapanatili natin ang ating kultura, tradisyon, at pagkakaisa bilang lahi. Isipin mo, kung mawawala ang ating wika, paano natin maipapahayag ang ating damdamin at ideya bilang Pilipino? Kaya't sa bawat salitang salamat, mabuhay o pag-asa, ipinapakita natin ang ating pagkakaisa bilang isang bansa. Sa kabila ng ating pagmamahal sa wikang Filipino, marami pa rin tayong kinakaharap na hamon. Una, ang unti-unting pagkalimot sa paggamit ng Filipino sa mga kabataan. Mas madalas nating marinig ang Taglish o minsan ay purong English sa pang-araw-araw na usapan. Pangalawa, ang kakulangan ng pagtangkilik sa mga lokal na wika. Maraming kabataan ang nahihiya kapag gumagamit ng kanilang katutubong wika tulad na lamang ng Cebuano, Ilocano o Waray. At ang pangatlo naman, ang kakulangan ng paggamit ng Filipino sa mga opisyal na transactions gaya lamang ng pamahalaan, akademya at media. Ladies and gentlemen, I'm sure you heard the word STEM or STEAM, but do you quite know what it means? Before going to my topic, I would like to pay my highest and greatest respect to the chair of the ceremony, Bell Team Management Team, honorable judges, teachers, and all my fellow participants. A very good afternoon. My name is Anne Pepinier, and I am honored to stand right here on this stage to deliver a speech under the topic of Describe Bell T's STEM and STEAM Education Fair and Competition.
Aking advokasya, gamitin, mahalin, at isulong ang wika. Bilang isang kabataan, naniniwala ako na may malaking papel tayo sa pagsusulong ng wikang Filipino. Ito ang aking advokasya. Gamitin, mahalin, at isulong ang wikang Filipino sa lahat ng larangan ng buhay. Gamitin natin ito sa social media. Ipahayag ang ating saloobin sa wikang Filipino. Mahalin natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga akdang Pilipino. Isusulong natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino sa paaralan, simbahan, at tahanan. Ang wika ay hindi hadlang sa pag-unlad. Sa halip, ito ang susi sa tunay ng pagbabago. Dahil sa wikang naiintindihan natin ang lahat, mas nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Kapag patuloy natin isinusulong ang wikang Filipino, nagkakaroon tayo ng una, mas matatag na identidad bilang Pilipino. Pangalawa, mas malalim na pag-unawa sa ating kultura at kasaysayan. At ang pangatlo naman ay mas inklusibong komunikasyon sa lahat ng antas ng lipunan. Ang wika ay sandata ng karunungan at pagkakaisa. Ito ang magtutulay sa atin tungo sa makabagong panahon na may malasakit sa sarili nating lahi. Kaya, sa pagkatapos ng bedyong ito, isang paalala. Ang wika ay di lamang salita. Ito ay ating pagkatao. Magsimula tayo sa simpleng hakbang. Gamitin ang Filipino sa araw-araw. Pakinggan ang mga katutubong wika at ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Ako, si CJ Pipito, at ito ang aking advokasiyang pangwika. Mabuhay ang wikang Filipino.